Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Today is July 9, 2025, Wednesday. Ang atin pong mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo chapter 10, verse 1 up to 7. Papuri sa iyo, O Panginoon. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Thomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maiksi lang po ang ating mabuting balita sa araw na ito. Ito ang pagpili ng 12 disciples at sinasabi ng Panginoon na huwag muna kayong pumunta sa ibang lugar ng mga hentil, sa mga Samaritano, kundi ipalaganap ninyo ang magandang balita sa mga Israelites or mga Israelites sa Galilee. Bakit kaya ganon ang utos ng Panginoong Jesus? Kasi mula po noon sa Lumang Tipan or Old Testament, ang mga Israelites na ang parang adopted na pag-aari ng Panginoon, at doon magsisimula sa kanila ang paraan ng pagiging banal at kung papaano ililigtas at bibigyan ng buhay na walang hanggan ang lahat ng tao sa mundo. Kaya parang sila yung pinaka-model natin para sa kabanalan. Kaya ang sinasabi niya, marapat na sila muna ang unang makapakinig sa mabuting balita ng Panginoon. At tunay nga, pagkatapos naman ng muling nabuhay si Jesus, ang mga apostoles naman ang nagpalaganap ng mabuting balita sa mga hentil or mga Gentiles. Ang mga hentil po, yan po yung mga hindi Jews na mga Samaritano sila. Tayo po, nabibilang din tayo sa mga hentil.